Ang kasaysayan ng Pilipinas ngayon ay nagsimula sa pagdating ng mga unang tao. Ito ay pinaniniwalaan na gumamit sila ng mga balsa o bangka mga 5,000 taon na ang nakalilipas na may mga grupo ng magkakaibang mga tao na nanirahan sa kapuluan. Ang ilan sa mga pangkat na ito ay nagsimulang umunlad at lumawak sa mas malalaking pamayanan. At sa susunod na libu-libong taon, sila ay umunlad sa pinaniniwalaan ng ilang iskolar na itinuturing na mga unang estado. Ang mga Austronesian at pagkatapos ay ang mga nagsasalita ng mga wikang Malayo-Polynesian ay nagsimulang dumating sa sunod-sunod na mga alon simula noong mga 3,000 BC. Ayon sa umiiral na katibayan, isang kultura ng Jade ang umiral sa mga lupaing ito simula sa panahon ng Neolitiko. Pagsapit ng 1,000 BC, pinaniniwalaan na ang mga naninirahan sa kapuluan ay naging 4 na magkakaibang uri ng mga tao, mga pangkat ng tribo, mga lipunang mandirigma, ang Petit Plutocracy at ang Harbor Civilizations. Mahalaga ring tandaan ang katotohanan na ang metalurhiya ay nakarating sa kapuluan dahil sa pakikipagkalakalan sa India. Sa paligid ng 300 hanggang 700 AD, ang mga naglalayag na mga tao sa mga isla ay nagsimulang makipagkalakalan sa mga Indianized na kaharian sa Malay Archipelago at sa kalapit na mga pamunuan ng Silangang Asya na nagpatibay ng mga impluensya mula sa parehong Budismo at Hinduismo. Ang ilang kultura ng kasalukuyang Vietnam ay nagpakita ng katibayan ng isang malawak na network ng kalakalan. Ang mga artifact at kalakal ay ipinagpalit tulad ng salamin, agata o ginto. Mayroon ding iba pang mga bagay na naroroon sa rehiyon na malamang na na-import, kabilang ang mga palamuti sa tainga na natagpuan sa mga archaeological site sa Pilipinas, Thailand at Taiwan. Naimpluwensyahan ng kulturang Indian ang rehiyon ng Timog Silangang Asya simula noong unang siglo. Sa panahon ng South Indian Pallava Dynasty at North Indian Gupta Empire, lumaganap ang kulturang Indian sa Timog Silangang Asya at nakarating ito sa Pilipinas na humantong sa pagtatatag ng mga bagong kaharian na higit na naiimpluwensyahan ng kultura at tradisyon ng India. Ang petsang nakasulat sa pinakalumang dokumento ng Pilipinas na natagpuan sa ngayon, ang Laguna Copper Plate inscription ay siyam na daang AD. Mula sa mga detalye ng dokumento na nakasulat sa Kawi script, ang may-ari ng utang, si Namwaran, kasama ang kanyang mga anak, ay nalinis ng utang ng pinuno ng Tondo. Ito ang pinakaunang dokumento na nagpapakita ng paggamit ng matematika sa mga lipunang Pilipino bago ang kolonyal. Ang isang karaniwang sistema ng mga timbang at sukat ay ipinapakita din sa pamamagitan ng paggamit ng tumpak na pagsukat para sa ginto at iba pang mga bagay, gayon din sa astronomiya. Mula sa iba't ibang mga termino at titulong Sanskrit na makikita sa dokumento, ang kultura at lipunan ng Manila Bay ay ang Hindu-Old Malay amalgamation, katulad ng mga kultura ng Java, Peninsular Malaysia at Sumatra noong panahong iyon. Sa mga taon na humahantong sa 1,000, mayroon ng ilang maritime society na umiiral sa mga isla, ngunit walang pinag-isang estadong pampulitika na sumasaklaw sa buong kapuluan ng Pilipinas. Sa halip, ang rehiyon ay nahahati sa maraming semi-autonomous na lungsod-estado sa ilalim ng pamumuno ng plutokrasya, habang ang ilang mga estado ay umiral sa tabi ng mga Highland Society. Ang mga maliliit na istrukturang ito ay humalili sa pagiging bahagi o naimpluwensyahan ng malalaking imperyong Asyano tulad ng Mayapahit. Sa paligid ng 1225, umunlad ang bansang May, isang Buddhist pre-Hispanic na islang estado ng Pilipinas na nakasentro sa Mindoro, na umaakit sa mga mangangalakal at nagpapadala mula sa kaharian ng Ryukyu patungo sa imperyo ng Japan. Si Chou Jekua, isang customs inspector sa Fujian Province, China, ay sumulat ng paglalarawan ng mga barbarous na tao na naglalarawan ng pakikipagkalakalan sa pre-colonial state na ito. Ang mga tao nito ay kilala sa kanilang katapatan sa kalakalan. Karamihan sa ngayon ay Indonesia ay pinamumunuan ng Hindu-Maya Tahit Empire. Noong 1300s, pinamunuan ng imperyong ito ang Luzon Island at ang Sulu Archipelago.
Habang dumarami ang impluwensya sa mga islang ito, umiral din ang mga labanan at labanan. Ang ilang lokal na tribo ay naglulunsad ng walang tigil na pakikidigmang gerilya laban sa kanila. Sa kalaunan, ang mga kaharian ng Luzon ay nakamit muli ang kalayaan mula sa Mayapahit pagkatapos ng labanan sa Maynila 1365. Ang Sulu ay muling itinatag ang kalayaan at bilang paghihiganti, sinalakay ang lalawigan ng Mayapahit ng Brunei bago sila pinalayas ng isang armado mula sa kabisera. Ang simula ng panahon ng Islam sa Indonesia ay nagtakda ng pagbagsak ng Mayapahit, habang ang mga lalawigan nito ay tuluyang humiwalay at naging mga independiyenteng sultanato. Noong 1380, si Makdum Karim, isang Arabong mangangalakal na ipinanganak sa Johor, ay dumating sa Sulu mula sa Malacca at dinala ang Islam sa Pilipinas. Bukod pa rito, si Sharif ul Hashim, isang Arab-Muslim na explorer, ay nagtatag ng Sultanate of Sulu sa pamamagitan ng pag-convert sa dating pinuno nito, ang Haring Hindu na si Raja Bagwinda, sa Islam, at pagkatapos ay pinakasalan ang kanyang anak na babae. Ang Sultanate ng Maguindanao ay sumikat sa pagtatapos ng ika-15 siglo. Samantala, ang relihiyon ay ipinakilala sa lugar ng mga Muslim missionaries at mga ngalakal mula sa Middle East, Indian at Malay regions na nagpalaganap ng Islam sa Sulu at Maguindanao. Tulad ng dati, nang maimpluwensyahan ng mga kulturang Budista at Hindu ang kapuluan, ganoon din ang nangyari sa kulturang Muslim. Sa paghiwalay ng Brunei mula sa Imperyong Mayapahit, inangkat nila ang Arab Emir mula sa Mecca, Sharif Ali, at naging isang malayang sultanato. Ang bagong relihiyon ay nagsimulang mag-ugat sa Pilipinas sa pamamagitan ng pananakop at pagbabalik loob ng mga lokal na pinuno sa susunod na mga dekada. Bukod dito, ang Islam ay lalo pang pinalakas ng pagdating sa Pilipinas ng mga mangangalakal at proselytizer mula sa Malaysia at Indonesia. Noong 1521, narating ng mga Espanyol ang kapuluan sa pamamagitan ng ekspedisyon sa buong mundo na pinamumunuan ng Portuguese-born Spanish explorer na si Ferdinand Magellan. Sa pag-angkin ng mga isla na nakita niya para sa imperyo ng Espanya, nakipagkaibigan siya sa ilan sa mga lokal na pinuno at na-convert ang ilan sa kanila sa Romano Katolisismo. Dahil ang Pilipinas ay isang malaking kapuluan, ang mga Espanyol ay nagsimulang tuklasin ang maraming isla. Gayunpaman, ang explorer na si Ferdinand Magellan ay napatay noong labanan sa Mactan laban sa lokal na pinunong si Lapu-Lapu. Sa sumunod na ilang dekada, iba pang mga ekspedisyon ng Espanyol ang ipinadala sa mga isla. Noong 1543, pinangunahan ang isang ekspedisyon sa mga isla na nagpangalan sa kanila ng Pilipinas bilang parangal kay Philip ng Austria na naging Philip II ng Espanya noong Enero 16, 1556. Ang pangalan ay pinalawak sa buong kapuluan kalaunan noong panahon ng Kastila. Ang kolonisasyon ng Europa ay nagsimula nang marubdob ng ang Espanyol na explorer na si Miguel Lopez de Legazpi ay dumating mula sa Mexico noong 1565 at nabuo ang unang mga pamayanan ng Europa sa Cebu. Sa pamamagitan ng diplomatiko at militar na pagsasanib ng ilang lupain, kasama ang mga lokal na estado kabilang ang kaharian ng Tondo, itinatag ng mga Espanyol ang Maynila bilang kabisera ng Spanish East Indies. Noong 1578, sumiklab ang digmaang Castilian sa pagitan ng mga Kristiyanong Kastila at mga Muslim na Bruneyan sa kontrol ng kapuluan ng Pilipinas. Ang mga hukbong Kristiyano ay magkakaiba dahil sa pangkalahatan ay binubuo ng mga tao sa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol, kabilang ang mga katutubong Amerikano katulad ng mga Aztec, Mayan at Incan na tinipon at ipinadala mula sa Mexico at Timog, Amerika upang pamunuan ng mga opisyal na Espanyol na nagtulungan. Kasama ang mga katutubong Pilipino sa mga kampanyang militar sa buong Southeast Asia. Ang panig ng Muslim ay magkakaiba rin, bagaman
Sinuportahan sila ng Imperyong Ottoman kasama ang kanilang mga tropa na binubuo ng mga mandirigma ng Malay at mga puwersang ekspedisyon na ipinadala ng mga Ottoman na kinabibilangan ng mga Turko, Egyptian, Swahilis, Somalis, Indians at iba pa. Natapos ang salungatan sa isang status quo antebellum. 20 taon lamang matapos ang pananakop ng Luzon, nagkaroon ng kapansin-pansing pag-unlad sa gawain ng kolonisasyon ng mga isla at pagpapalaganap ng Kristyanismo. Isang katedral ang itinayo sa lungsod ng Maynila na may palasyong episkopal. Ang iba pang monasteryo at mga simbahan ay itinayo sa mga isla at parami ng parami ang nagsimulang magbalik loob sa Kristyanismo. Higit pa rito, ang mga pamilyang Espanyol at Mexican ay nanirahan sa mga bagong lupain na lumikha ng mas malakas na mga komunidad. Karamihan sa kapuluan ay nasa ilalim ng pamumuno ng mga Espanyol na lumikha ng unang pinag-isang istrukturang pampulitika na kilala bilang Pilipinas. Nakita ng kolonyal na pamamahala ng Espanyol ang pagpapakilala ng Kristyanismo, ang kodigo ng batas at ang pinakamatandang modernong unibersidad sa Asya. Ang Pilipinas ay pinamumunuan ng Viceroyalty na nakabase sa Mexico ng New Spain at pagkatapos, ang kolonya ay direktang pinamamahalaan ng Espanya. Marami sa mga lokal na tao ang nag-alsa sa mga sumunod na siglo dahil sa ilang pang-aabuso na ginawa ng mga autoridad ng Espanya. Nagwakas ang kanilang pamumuno pagkatapos ng digmaang Amerikano-Espanyol sa pagtatapos ng ika-19 na siglo noong 1898. Ang Pilipinas ay naging teritoryo ng Estados Unidos. Itinatag noon ng Estados Unidos ang pamahalaang insular na mamamahala sa Pilipinas. Noong 1907, ang nahalal na asembleya ay itinatag sa mga popular na halalan. Nangako ang US ng kalayaan sa Jones Act sa bansa at itinatag ang Philippine Commonwealth noong 1935 bilang 10 taong pansamantalang yugto ng hakbang tungo sa ganap na kalayaan. Ngunit bago makamit ang ganap na kalayaan noong 1942 noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Pilipinas ay sinakop ng mga puwersa ng mga Hapon. Noong 1945, pinalaya ng US ang Pilipinas at ang Treaty of Manila noong 1946 ay nagtatag ng isang malayang republika ng Pilipinas. Ang panahon ng kanilang kalayaan ay minarkahan ng mga panloob na labanan at isang mas maliit na panahon ng diktadura, ngunit pati na rin ang malaking pag-unlad kung saan si Manuel Rojas ang naging unang pangulo ng Independent Republic of the Philippines. Ang Estados Unidos ay humiwalay sa kanyang soberanya sa Pilipinas noong Hulyo 4, 1946, gaya ng nakatakda. Gayunpaman, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nanatiling lubos na nakadepende sa mga pamilihan ng Estados Unidos. Biglang namatay si Rojas dahil sa atake sa puso noong Abril 1948 at ang Vice-Presidente Elpidio Quirino ang namuno sa bansa hanggang 1953. Umiral ang ilang partidong komunista sa mga isla ngunit natalo noong 50s. Bukod pa rito, isang mahalagang pangyayari ang naganap noong kalagitnaan ng dekada 1960. Si Ferdinand Marcos ay nanunungkulan noong 1965 at namuno hanggang 1986. Kasama sa panahong ito ang mga huling taon ng Ikatlong Republika mula 1965 hanggang 1972 at ang Pilipinas sa ilalim ng batas militar noong 1972 hanggang 1981. Noong 1986, tinanggal si Ferdinand Marcos sa kapangyarihan at pinalitan ni Maria Corazon Aquino. Hanggang sa kasalukuyan, 6 pang pangulo ang namuno sa Pilipinas.